Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers at ito ay sinisend niya sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn. Sa dami nito, isa-isahin natin or by group yung sasagutan natin. Yung 1 to 3 ay nasagutan na natin. Now, dito na tayo sa number 4. A store sells a product for 600 pesos and has a profit margin of 25%. What is the cost price of the product? By the way, kung maghahanap kayo sa mga previous nating mga videos, kasi marami na dito sa ating YouTube channel, almost 3,000 na ng mga videos. Ang magandang gawin nyo ay isulat nyo lang yung tanong tapos idugtong lang yung Leonalyn para mas madali yung mahanap yung mga previous na nating mga videos. So anyway, kung ang store daw sells a product of 600 pesos, tapos yung 25%, yan yung profit. Ang tanong naman dito ay, what is the cost price of the product? Now, yung 25%, nandun na siya sa 600. Bali, yung 600 meron na siyang 25%. So, dito muna tayo, siguro unahin natin yung Canto style way of solving. 25%. Sa 100%, meron yang apat na 25%. So, therefore, mag-drawing tayo ng apat na mga boxes dito. Ito yung 100%. Yan yung kabuuan. Kapag sinabing meron tayong has a profit of 25%, ibig sabihin dagdagan natin ang isa pang box dito. At ito ay yung 25%. Again, yung kada box na ginawa natin, tag 25% yan siya. Hinati natin sa apat yung 100%, therefore tag 25%. Kapag sinabing ang profit ay 25%, add pa tayo ng isa pang box. Ang lahat ng yan ay 600 pesos. Ito daw lahat, ito yung 600. Ilan nga ba yung boxes natin ngayon? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yan siya. So therefore, i-divide natin ng 5 itong 600. 600 divided by 5, this is 120. Therefore, lahat ng mga boxes dito ay 120. Now, yung tanong, what is the cost price of the product? So, bali, ito yung original. Yan yung 100%. Yan lang din naman yung tanong. So, yung 100% na yan, ilan ba itong 120? 1, 2, 3, 4. So, i-multiply lang natin sa 4, yung 120. And this is 480. So, therefore, ito na yung sagot, 480. Another way, let's do solution number 2 kung saan ibanggitin natin yung old value versus yung new value. So, yung old value natin, hindi pa natin alam kung ano yung old value natin. So, let n para sa old value natin. Plus, kasi meron na tayong profit increase yan siya. Ang profit ay 25% doon sa old value natin. So, yan yung rate. And then, yung new value natin, yung new value ay 600. Nasa given na 600 na yan siya. Now, ito na yung equation sa problem natin para makuha natin yung value ni n. So, 25%, gawin muna natin decimal. So, bali, i-move natin yung decimal twice to the left side. So, that is 0.25. Si 0.25n, ada natin ng isang n. Laging tandaan kapag walang nakasulat na numero or tinatawag nating coefficient sa katabi sa letter n, automatic kasi 1 yan siya. So, yung 1 ay i-add natin sa 0.25. So, we have 1.25n equals 600. Ngayon, para makuha natin yung value ni n,
since itong si 1.25 ay nag-multiply sa n, pang-divide na ngayon yan sa kabila. Or in other words, nag-divide tayo ng 1.25 to both sides para makancel natin yan at letter n na lang ang matitira. Now n equals 600 divided by 1.25. Kapag mag-divide tayo ng mga decimal, lahat ng pang-divide ay kailangan natin gawing whole number. So therefore, i-move natin yung decimal na yan, going to the right side. 1, 2. Dapat twice para ma-whole number yan siya. So kung twice tayong nag-move going to the right side, 2 0 din ang idagdag natin sa taas. So we have 60,000 divided by 125, and this is 480. So yan na yung sagot. Otherwise, meron pa namang pang third solution nito kung saan lang kayo hiyang. Kung hindi nyo kaya yung solution number 1, yung Canto style natin, or itong solution number 2 kung saan meron tayong old value tapos yung rate at yung new value. Meron din namang tinatawag na trial and error. Pero sa trial and error, isa-isahin mo yung mga choices hanggang makikita mo yung sagot. Paano nga ba yung trial and error? Halimbawa na lang itong 400 choice, letter A. Sa mga choices, yan sila yung, kunwari yan yung tanong dito kasi, what is the cost price of the product? So yan yung mga sagot or yan yung mga old value. So therefore, example letter A, 480. Adan daw ng 25% dito sa 480. Kung ang sagot dito ay 600, therefore yan na yung sagot. So itry muna natin si 480 kasi siya yung nasa choice number 1 natin. 25% dito sa 480 or 1/4 ba dyan sa 480, and this is 120. Now kung i-add mo naman talaga yan, this is equal to 600. Therefore, ito na yung sagot, 480. Now kung nasa letter A naman yung mag-trial and error kayo, wag mo nang tingnan yung the rest sa mga choices. Kasi kung siya lang naman yung merong ang total kapag meron na after na sa 25% ay 600, yung iba malamang hindi na yung 600. So anyway, binibigay ko lang sa inyo yung iba't ibang ways kung paano to isolve para kayo na mamili kung saan kayo hiyang. Sa next na video, ito yung abangan nyo. A person buys an item for 500 and sells it for 600. What is the profit percentage? Baliktad naman ito. So ito yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.